So yun, good afternoon everyone. Yun na nga mga kakulit. So i-update ko kayo dito sa aking pananim. Ayan o, ang kapal ng damo. Pero kahit pa paano mga kulit, marami pa rin tayong bunga na nakuha dito. Sila, para makita nila. Siguro yung tansa ko nito mga kulit is ano, 3 kilo yung aming makukuha ngayon. So, hindi pa kami tapos mag-harvest. Kasama ko lang yung pinsan ko, kami lang dalawa. Kasi malit lang naman to. Pero katamtaman talaga dahil sa dami ng kalabasa. So yun, papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki yung bunga kalabasa ko. So ito, ganyan sa karami. So maliit pa lang to, maliit pa to. Ang mas pinakamarami nito dun sa dulo. So mamaya i-update ko kami yung mamaya sa ano natin. Kasi yun nga, magpapatulong ako ng kalabaw. So ito yun, imbis na tao yung magbubuhat nito, kalabaw na lang dahil medyo madami-dami to. Kaya hindi kaya ng taong buhatin. Dahil dalawa lang kami ng pinsan ko dito na nag-harvest. So kahit gaano kadamo yung ano natin, kalabasa, may blessings kahit pa paano, biniyayaan pa rin tayo ni God na mayroon tayong maani. So yung mamaya i-update ko kayo sa another video ko. Yan, continuous to video mga kulit. So yun, andito mag-umpisa na tayo. So kakatapos lang namin mag-harvest ngayon mga kulit. So alam nyo kasi mga kulit, alam kong lahat yung iba kong subscriber medyo nakakalimot pa sa akin dahil hindi na ako makapag-upload. So pasensya na po kayo dahil gawa nga ng may problema tayo, marami tayong inaasikaso at saka busy po tayo sa work palagi mga kulit. So hindi na po ako nakapag-video, hindi na po ako nakapag-upload ng video. So pasensya na po kayo mga kulit. So ngayon kakatapos lang mag-harvest. Kahit pa paano mga kulit, kahit medyo madamo, tulad ng sinabi ko nga kanina, medyo madamo yung kalabasa. So kahit pa paano mga kulit, biniyayaan pa rin ako ni God na may naani ako. So yun, papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung bunga ng kalabasa namin. So yun, sabayan nyo po kung tingnan yung ating nakuhang kalabasa. Ayun o, kasama ko yung pinsan ko mga kulit. Kami lang dalawa nag-harvest nito kasi kaunti lang naman to, pero yung bunga talaga niya marami. Medyo, ayun o, kung makikita nyo, press na press pa, ang ganda ng kulay. Ito talaga yung regular na hinahanap ng buyer, dahil pang Manila kasi itong biyahe nitong kalabasa na to. Kaya yung si Balong ang kasama ko harvest. So medyo marami yung blessings na binigay sa atin ni God ngayon. You know, pero hanggang dito muna kami mag-umpisa. So mamaya diyan kami sa portion na yan. Mamaya dito muna yung unahin namin. So yun, abangan nyo yung another video natin dahil hindi tayo makakapag-continue ng video dahil wala tayong taga video dahil hindi na simple makasama si Mrs. dahil buntis, delikado sa buntis yung sasama dito sa sakahan. So update ko lang kayo sa another video natin dahil magtatrabaho ako ngayon dahil isasako ko to, ilalagay ko to sa sako para madaling hakutin ng kalabaw. Update ko na lang kayo dahil hindi tayo makapaghawak, pwedeng makahawak na kasi yun nga, sako yung natin gamit. Mga kulit, yun o, hindi pa kami tapos, kalahati pa lang kami. Papahinga muna kami dahil sa init. Grabe yung sakit ng init. Yung kalabasan natin ito na yung iba sa akin. Tapos dun sa torso na yan may hangin
din sana kaso lakas talaga na ano, sikat ng araw. At sa ano, spot. Halos di ka makakahinga doon sa ano, gitna. First time ko tong harvest ngayon. Ito pa lang yung una kong harvest. So, itong kalabasa na to. Kikita nyo yan. Maano pa siya. So, kaka-harvest pa ako nito ng 5 beses. Dito dahil pagkatapos ko mag-harvest sa abunuhan ko nito. Para mamunga naman siya uli. So, papahinga muna kami. So, good. Magandang hapon. Yun mga kulit. Hapon na talaga dahil hapon na kami, kakatapos lang namin talaga ngayon. So kung hindi ako kumuha ng kalabaw ng isang tao para kumuha ko ng isang tao na may kalabaw para yun yung bubuhat ng kalabasa papunta dun sa gilid ng ilog. Pero kung wala kaming katulong na kalabaw, kami lang dalawa ng pinsan ko, talagang abutan kami ng 2 araw dito dahil pero talagang hindi pwede na abutan tayo ng 2 araw dito dahil yung buyer kasi doon, yung bumibili, kailangan ang tagal kasi ngayon lang. So pag madili to, abutan to ng 2 araw. So dahil ito lang yung pag 200 lang kasi 2,000 lang yung kalabasa mo, hindi na papasukin ng buyer dito dahil alanganin po sa biyahe. So kaya yun minamadali ko para makasabay dun sa nag-harvest ngayon kasi maraming nag-harvest ngayon. Sasabay itong sa aming kalabasa, yung kalabasa na niya. So yun, nakikita niyo yung kulay puti doon. Yun na yung ano namin, panghuli at saka yung nandun sa gilid doon. Yung iba kasi nandun na, so puntahan natin yung iba doon. Tingnan natin kung gaano talaga sila gaano karami yung harvest namin dahil naipon na namin lahat doon sa gilid ng ilog. So yun, abangan. So kaya let's go. Yun yung iba natin at saka yung nandun, kaya kulay puti na yun. Tapos dito, grabe talaga yung mga kulay. Sacrifice ko talaga yung kalabasa. Pinasagasaan ko lang ng tawag dun, yung tinatawagan dito sa amin balasahan, karo kung tawagin. Ayun o, pinasagasaan ko na lang para lang madaanan ng kalabaw dahil hindi natin makakaya pag tao lang yung magbubuhat nito dahil sa layo ng ilog. Yun, so yun pa yung nandun. So mamaya punta natin yung pinaghakutan dun sa gilid ng ilog kung gaano karami. Ito pa, yun pa yung iba dun. Jujum na lang natin dahil kanina pa ako napapagod sa kalalakad mga kulit. Ayun, yun. So yun si tatay, punta na siya dito. So dun tayo yung may kubo na yun, dun tayo dun kami dun yung kalabasa, dun ko nilagay yung kalabasa lahat para hakutin lang ng pambot na papatani. O di mamaya or bukas kaya. Sino mga kulit? Ganyan karami yung kalabasa namin. Ayun, ganyan karami yung kalabasa ko. So hindi pa tapos to, may 5 sako pa dun na babalikan. So ganyan karami yung ating bunga ng kalabasa. Yan lang yung ilog. Salamat dito kay ikaw dahil tinulungan kami. So thanks God dahil kahit pa paano mga kakulit, marami pa rin blessing yung aming kalabasa. Oh, magandang hapon na talaga mga kakulit. So pauwi na kami dahil tapos na yung last na yun. Iniwan na namin si tatay. Iniwan na namin dahil huling biyahin niya na yun. So kami pauwi na kami dahil si Mrs. nandyan pa nagkaantay. So nag-aantay din sa unahan. So kailangan gagamitin daw yung motor kasi ni Dianan yung ginamit namin. Yung kasama ko si Balong. Ito mga kulit, dinigay ko na to kay tatay, yung may-ari ng kalabaw. Ayun, binigay ko sa kanya para panggulay kasi hindi na kasi pwede itong ibinta dahil hindi pwede itong mga ganito, yung mamahaba yung nguso. Ayan. So yun, hanggang dito muna ang ating video mga kulit.
Maraming salamat. At saka pasensya na po kayo dahil bihira lang tayo nakapag-upload ng video. Hindi sana po maintindihan niyo ako na hindi po kasi mga kulit nakakalimutan ko na kasi yung minsan yung pag-vlog dahil gawa nga ng nakapokus ako sa panghanap buhay namin ni Mrs. Kaysa dito sa pag-vlog ko katulad ngayon parang nawalan ako ng pag-asa dito sa pag-vlog ko dahil yun nga parang sasabi na hindi na siguro ako mamonetize nito dahil walang kung sahod na nakalak yung YouTube ko. Naroon bag. Magkuhan siguro na 2 milyon.